Sa kabila ng maraming challenges, How are you? How are you? ngumiti at maging grateful. La 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 la. It's really a great and wonderful day. Matamis ang buhay. Mahirap man o masaya, Ang ganda-ganda ng ating mundo. laging may pag-asa dahil matamis ang buhay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you? Gandang umaga po sa inyong lahat. Matamis ang pagbati po natin kahit napakainit ng panahon. Mainit naman ang pagbati natin sa bawat isa ng good morning, good morning. How are you? How are you? Nako, mainit po ang panahon at alam natin na iinit pa ang panahon. Dami na pong warning sa atin ng Pag-asa tungkol dyan. Ano po? At ngayong araw po sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay, pag-usapan natin hindi lang ang El Nino, kundi yung tinatawag na Super El Nino. Aba, meron pang super ha. Baka may susunod pa dyan, Mega Super. Mega Super El Nino. Pero bakit nga ba tinatawag na Super El Nino? Handa ba tayo sa ganyang uri ng panahon? Pwede ba nating palamigin ang panahon natin? Hindi aircon ang gagamitin natin, pero something new technology, something new. Ayan ako. Kaya ang goal po natin ngayong araw, best friend, ay magkaroon po tayo ng better understanding kung ano ba yung Super El Nino na tinatawag. Ano ang pwede natin gawin bilang mga mamamayan? Pwede ba tayong maghanda? At ano ang mga dapat nating ihanda upang tayo po ay hindi magulat sa pagdating ng Super El Nino? It's a beautiful day. Friday man yan, Saturday man bukas, at kung ano-ano pa. Ang importante po, masaya po ang pagbati natin sa bawat isa ng magandang umaga. So ngayong araw po sa ating program ay titignan natin, kasi may pinag-uusapan po na controversial solution ng mga scientists, kung paanong mababawasan yung Super El Nino na yan. Pero bakit nga ba delikado ang El Nino in the first place? Diba? Ano ang pwede natin gawin bilang mga mamamayang Pilipino at tayo dito sa Region 2? Ano ba yung ating pong inaasahan kung Super El Nino ang pinag-uusapan? Kaya mainit na kwentuhan ngayong araw, best friend. At hopefully ay may baon ka. At pagkatapos sa program natin, hindi ka lang tapos na malengke, tapos ka na ring maglinis at maghugas ng plato sa bahay mo at ikaw ay nakarating na sa destination mo kung ikaw ay nagmamaneho. Best friend Lily Garcia po ang aking pangalan at kasama po ninyo ako sa loob ng 1 oras. Dito po sa ating program, Gising, Matamis ang Buhay. Sa panahon ng kalungkutan, siya lamang ang ating sandigan. Lumakad man sa kadiliman, siyang nagbibigay ng kaliwanagan. Ang kabutihan niya ay hindi matatawaran. Ang pag-ibig niya habang buhay at walang hanggan. Di siya nagbabago, siya'y tapat sa kanyang pangako. Siyang tagapagligtas ng buong mundo. Dakilain kanyang panghahalan, ihatid ang walhalla
Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Kung hindi lang kung tinanong nga ako one time ng isang kaibigan, ano daw ang mga weather dito sa Pilipinas, dry and wet. Sabi ko, dalawa lang, dry and wet. Pero ngayon, wala na pong wet, puros dry na. Puros dry na. Kawawa yung mga farmers natin, kasi tayo po, agricultural country. So, ang masyado pong apektado dyan ay yung pong ating agrikultura po natin. At sa totoo lang, nagsisimula na pong umangal ang ating mga farmers, Kasi meron pa pong mga best friends natin sa bukid na hindi pa po nakakapagtanim until now. Masyado nang late, sa totoo lang. Nung ako ang nagtatanim, pag hindi ka pa nakapagtanim ng June, sabi nila late na. O di lalo na ngayon, July, masyado nang late. Usually, ang inaasahan ng ating mga farmers ay yung ulan. Although meron po tayong irigasyon, meron tayong National Irrigation Authority, nagbigay na rin po ng warning ang NIA na mahirap ang tubig ngayong panahon. So, yung pong mga lugar na medyo matataas at maaaring hindi maabutan ng tubig ay sinasabihan na po na huwag nang magtanim. Unless siguro na may power pump ka, may pangbomba ka. So, pwede mong iakyat ang tubig doon sa bandang mas mataas na lugar kung saan ang bukid mo ay nandoon. So, ngayon narinig na po natin yung balita na maaari lang naman, Hindi pa naman po kino-confirm ng Pag-asa. Pero ang sabi, maaaring magkaroon na naman ng Super El Nino. Yan po ay ayon sa mga climate scientists, May possibility na maranasan po ng buong mundo, hindi lang ng Pilipinas, ang isa sa mga pinakamalalakas na El Nino sa kasaysayan. Kaya ang tanong natin, as I said, hindi lang mga nasa Pag-asa, Yung pong ating mga scientists na nasa Pag-asa ang nagsasabi na magkakaroon na yung mataas ang possibility na makakaranas po tayo ng Super El Nino ngayong taon. Sa buong mundo po, ang mga climate scientists, yan po ang kanilang sinasabi. Ngayon, ang tanong natin, handa na ba tayo? Handa ba ako bilang isang ordinary citizen? Handa ba ako na makasubok ng Super El Nino? Ano ba ang El Nino in the first place, Ang El Nino po ay isang natural climate pattern. Pag sinabing natural, it really happens, It really happens. Hindi lang na-mention kung saan, pero it's part of the cycle na kung saan umiinit po yung tubig sa gitna ng Pacific Ocean, Yung bahagi po ng Pacific Ocean ay umiinit doon sa gitna ng mas higit doon sa normal na temperature. Halimbawa, kunwari lang ang normal temperature sa gitna ng Pacific Ocean kunwari ay 30 degrees Celsius, Ngayon, dahil may El Nino, yung pong lugar na yan ay maaaring iinit ng 35 o 40, yung mga ganon. At yan ay nakakaapekto po hindi lamang sa isda, kundi kahit po sa panahon po natin na nandito sa lupa. Okay, so kasi kapag umiinit po yung dagat, pag umiinit yung dagat, feeling natin, wala namang dagat sa Isabela. Hello, ang layo-layo natin sa Baler, layo-layo natin sa Dinadjawan, ang layo-layo natin sa Santa Ana, sa Apari, sa Ilocos. Apektado ba tayo ng Super El Nino? Ayan, kasi ito yung dahilan kung bakit po umiinit ang panahon, at bakit umiinit ang dagat. Okay, at bakit tayo apektado kahit nandito po tayo sa Isabela? Ayan. Una, nagbabago po yung direction ng hangin. Yung mga taga-dagat, yung mga nakatira sa malapit sa dagat, na-explain nila, naintindihan nila yan. Like one time, sabi ng isang local po sa Boracay, ay di sa kabila po ngayon ang hanging habagat. Kabila daw, hindi daw dun sa lugar nila. Sa kabila po. Yan. So, ibig sabihin kung siya ay nasa west, yung time na yon wala doon ng nandun sa kabila, nasa east side. Ganon, Anyway, yun yung isa na
na dahilan kung bakit umiinit ang dagat, nagbabago yung direksyon ng hangin, nagbabago yung pattern ng ulan, tumitindi ang init, mas magkakaroon ng tagtuyot sa ilang bansa, katulad po ng Pilipinas. At habang ang iba naman ay nakakaranas ng malalakas na pagbaha. Hindi po ibig sabihin na dahil tag-init, walang baha. Meron din pala. Depende yung sa lakas ng ulan. Pero pag tinawag po na Super El Nino, ibig sabihin po niyan, napakalakas ng pag-init ng dagat. Yun nga sinasabi ko, kung dati sana 30 degrees, baka ngayon nagiging 35 degrees. So example ko lang po yung number, para ma-identify lang po natin. So umiinit lalo ang karagatan. At ibig sabihin, dahil umiinit ang karagatan ng mas matindi, ay mas malawak din po ang epekto niyan sa buong mundo. Kung maalala mo, best friend, yung earthquake noon pong June, yung earthquake, feeling natin, tayo nandito sa Region 2. Malayo yung earthquake, hindi tayo apektado, pero apektado po tayo. At apektado ang lahat ng parte ng mundo. Dahil doon, kasi yung ripple effect ng tubig, at yan ang nagpakalat at nag-spread out ng mas mataas na tubig sa ibang mga lugar. So merong epekto, Ngayon, ganun din yung ating pong mga ibang mga lugar, Yun lindol, This time tagtuyot. Pero ayon po sa climate scientists, Ayon sa mga climate scientists, ito pong mga 2026 event ay maaaring maging isa sa mga pinakamalalakas na naitala na po kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend ng panahon po natin na papainit ang ating panahon. Yan po ay ayon sa Pag-asa. Okay. Previously, nung pong nakaraang El Nino tayo, bumaba, ito yung mga effect, Bumaba yung ani ng mais, natuyuan ng maraming irrigation systems. Kahit po ngayon, nakakaranas na po tayo niyan. Tumaas syempre ang pagkain kasi kokonti. Tumaas ang kaso ng heat-related illnesses, yung mga nagkakasakit dahil sa sobrang init ng panahon. Ngayon ko nakokonek, meron kaming mga tanim na kamatis sa likod ng bahay namin. Ito yung mga kamatis na hindi ko po dinidiligan. Pero alam nyo nangyari, buhay sila, pero very dry. Hindi siya juicy. At yan ay dahil marahil sa kakulangan ng tubig para dun sa mga tanim na yan. Kaya hindi po sila, walang juice kukunti ang juice. Kung i-compare ko dun sa ibang mga tanim na hiligan. Ayan best friend. So, yun po yung mga epekto ng El Nino. Mamaya po, titignan natin, bakit delikado ang Super El Nino sa pagbabalik ng ating program. Gising, matamis, ang buhay. Welcome and listening to a radio station where the mighty hosts of the heavens sing. Turn your radio on. Turn your radio. Turn your radio on. Turn your radio on. If you want to feel those good vibrations coming from the joy that is love can bring, turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising, Matamis ang Buhay. Nandito ka pa rin sa 1143 DZMR. Ayan, bakit nga ba delikado ang
Super El Nino. Bakit nga ba delikado ang Super El Nino? Nako talaga po. Sana makinig po kayong mabuti at gumawa tayo ng small steps para makatulong po tayo. Hindi po tayo naghahangad ng big steps, no? Kasi we are ordinary citizens. Pero yung mga konting mga tweak sa mga ginagawa po natin araw-araw ay nakakatulong para makaiwas po tayo sa mas malala na pwedeng mangyari dahil po sa Super El Nino. Halimbawa, hindi lang kasi tungkol sa init yan tungkol din po yan sa kapag tumindi ang El Nino, ibig sabihin mas maraming heat waves, no? Mas maraming heat waves. Magkakaroon po ng kakulangan sa tubig. Magkakaroon ng sunog. Posible po na magkaroon ng sunog sa kagubatan. Napapansin natin yan pag summer, di ba? Ang Cordillera, lagi may usok. Ang Sierra Madre, ganun din po. Ang mahirap yung parang yung forest fire na nangyari sa California. Nangyari lately, last year yata yun. Nasunog ang maraming parte ng California. Kahit po yung mga lugar, yung mga areas na kinatatayuan ng mga mamahaling mga bahay ng mga artista ay hindi nakaligtas sa forest fire. At ang forest fires natin dito nanggagaling din sa mga bundok. I think nakwento ko. Kayong mga nasa Cordillera na nasubukan na ninyo ang forest fires at talagang matindi. Lalo na sa atin kasi wala naman tayong pamatay ng bumbero na pwedeng umakyat sa mga kabundukan. Wala tayong helicopter na bumbero. Kung meron man, hindi ko pa nabalitaan. Yan. Ito yung mga helicopter na may nakabitin na timba at pupunta sila sa ilog para kumuha ng tubig, no? Yung nakabitin na timba, lalagyan nila ng tubig, tapos i-air nila yan, nililipad, tapos ibubuhos dun sa lugar na kung saan may sunog. Wala tayong ganong capability. So delikado talaga ang magkaroon ng sunog, no? Forest fires. Ano pa? Siyempre, dahil kulang sa tubig ang ating mga pananim, lalo na po ang bigas, ang palay, sobrang nangangailangan ng tubig yan habang lumalaki. Hihina, liliit ang magiging ani. At kokonti ang magiging ani. Ang ibig sabihin, malulugi ang mga farmers, magugutom tayo kasi walang pagkain. So, yun yung mga effect, no? Kung walang tubig, wala rin tayong kuryente. Kasi yung Magat Dam po natin at iba pang mga dam natin sa buong Pilipinas, hindi lamang po pang agrikultura ang tinutulungan po niyan, kundi sa totoo lang, kaya po gumawa ng mga dam na yan para po gawing kuryente. Pangalawa lang yung irigasyon na gagamitin ang tubig pag itinapon na. So, ibig sabihin, ang unang gagamitin dun sa dam, ay yung tubig para makapag-generate ng kuryente. Pag nakapag-generate ng kuryente, tsaka nila papakawalan yung tubig na yan para magamit naman sa farming, para sa bukid. Ngayon, kung walang ulan, walang tubig ang dam, walang kuryente. Walang tubig para sa bukid. Domino effect yon. Kaya, best friend, tuloy natin na mag-pray para umulan. Yan. Hindi joke yan. Isama po natin sa prayer natin. Huwag lang yung mga leaders natin na nagkakagulo, no? Kundi pag-pray natin ng Panginoon ay magbuhos ng ulan. Tulad ng ginawa niya kay Elijah. Nung panahon ni Elijah, umulan kahit tagtuyot. At hindi naniniwala yung mga tao na uulan, umulan po. Ayan ang prayer natin, best friend. Walang output, mahinang magbunga ang mga halaman, ang mga ani natin, mga palay natin, maliliit ang butil, kokonti po ang harvest. At pag kokonti ang harvest at parehas ang bilang ng tao na kakain, doon tayo nagkakaroon ng problema. Tagtuyot at saka taggutom. Yon, yung pong mga big effects, no? At dahil kulang ang ating kuryente, best friend, dahil bababa ang tubig sa dam, maapektuhan din ang kuryente po natin. Yan. Sa Pilipinas, yung pong agriculture, ay isa po sa pinaka-apektado sa lahat ng mga sectors
sa buong Pilipinas. One, because we are an agricultural country. Kaya yung super El Nino na yan ay talagang makaka-apekto po sa atin. So, kapag kulang ang ani, they understood, no? Tagutom, kulang ang ani, tataas ang presyo ng bigas, tataas ang presyo ng gulay, prutas, at iba pang pagkain. At syempre, dahil walang kuryente, magiging mahal ang production. Domino effect. So, hindi lang po yung economy natin ang affected, kahit po yung ating kalusugan. Musta naman ang kalusugan mo, best friend? Naku, talaga naman, ano? Mas marami po yung magkakaroon ng kaso ng dehydration, heat stroke, yan, respiratory illnesses, yung mga sakit sa ubo, sakit sa bara, no? Ubo. At dahil nga sa sobrang init ng panahon. Yung iba, ang kasagutan nila sa init ng panahon, aircon. So, papasok sila sa kwarto na naka-aircon. Paglabas, maliligo sa pawis. Tapos, papasok ulit sa aircon. Yun, doon tayo nagkakaproblema yung mga sakit sa mga ubo, sakit sa baga, pneumonia, etc. Ayan ha, best friend. So, makiingat po tayo kasi ang panahon po natin ay kakaiba. Kakaiba po. Sabi po sa Genesis chapter 8 verse 22, samantalang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik at pag-aani ay hindi maglilikat, hindi siya mawawala. It shall not cease. Pero ang problema, dahil po sa climate change at kagagawan po natin, ayaw umulan. Mamaya, sa pagbabalik natin, titingnan natin, ano yung controversial na solution ng mga climate scientists para mabawasan ang Super El Nino. Dito yan sa pagbabalik ng ating program, Gising Matamis ang Buhay. Ang El Nino ay hindi pangkaraniwang paghaba at pagtindi ng tag-init. Hindi man natin mapipigilan ng El Nino, malalabanan natin ang mga epekto nito. Sa sakahan, pumili ng palay na mabilis magbunga, magtanim ng mga gulay na hindi gaanong kailangan ng tubig, pakainin ng mga alagang hayop ng saging, kamote at kasaba, at pinakamahalaga, palawakin ang kaalaman tungkol sa El Nino. Tandaang basta't sama-sama, kaya natin ang hamon ng anumang panahon. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising Matamis ang Buhay. Basta Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama dito. At mainit ang panahon, yes. Salamat sa Panginoon, meron tayong ginagamit para mapalamig tayo dito. Pero paglabas ko rito, mainit na naman. Opo, tayo ko rin namang turuan yung katawan ko na lagi pong nasa loob ng aircon, no? Pero, ang mga climate scientists po ay merong mga solutions na sinasuggest. Actually, no? Para mabawasan ang Super El Nino na masusubukan po natin. Ito yung pinakabagong balita actually, pero papasadahan lang po natin ngayon. Babalikan natin ito later on, pero focus lang po tayo doon sa tinatawag nila na marine cloud brightening. Yun ang tawag nila. Bago po yan, no? Kaya siya tinatawag na controversial kasi nga hindi pa talaga totally nakikita kung ano yung benefits. Yes, may benefits, pero ano yung mga dangers? Yan. Ano yung mga pwedeng mangyari? Wala pang mabuting pag-aaral. Kaya nga, controversial ang tawag nila dyan sa solution na yan. At ang tawag dyan ay marine cloud brightening. Ayan. Ito po yung mga pinapanukala ng ilan sa mga scientists na gumagawa po ng research na kung posible ba, no, na pahinain ang Super El Nino gamit ang isang technology na ang tawag ay marine cloud brightening. Sulat ko nga, marine cloud brightening. Yan. Anong ibig sabihin ng marine cloud brightening? Okay, simple lang po na explanation. Tingnan natin paano ito gumagana. Ang ginagawa nila, nagpapalipad po sila ng maliliit na droplets, no? Maliliit na droplets ng sea water. Ibig sabihin, tubig ng dagat ang ginagamit. Inilalagay nila yan sa ulap, sa ibabaw po ng karagatan. Kunwari, nasa ibabaw ako ng dagat, no? Magpapadala ako
ang term na ginagamit actually nagpapalipad, ano? Nagpapalipad ng mga napakaliit na mga seawater droplets doon sa ibabaw ng karagatan. Pwedeng walang ulap, no? Pero, eto pa, kasi ang idea is kapag mas maputi at mas reflective ang ulap, may ulap pala, doon pala nilalagay yung water droplets, no? Yung seawater droplets. The idea is, kapag mas maputi yung cloud, mas reflective yung ulap, no? Kung nasa dagat ka na, kung nasubukan mo nang pumunta sa dagat, best friend, kahit naman dito, actually, sa lugar po natin, di ba, siyempre pero sa dagat kasi mas nakikita yung itong comparison na ito Kasi, di ba, may sinag ng araw. Merong sinag ng araw. Tapos may clouds. Tapos sa baba, may tubig. Pag may droplets, ang point nila is mas magliliwanag. Mas puputi, kikinang yung ulap na yan. At mas maraming sikat ng araw ang bumabalik sa kalawakan. Kasi reflective nga, mas reflective yung ulap kasi mas maputi at mas reflective yung ulap, kaya mas maraming sikat ng araw ang bumabalik sa kalawakan. At dahil dyan, mas kaunti yung init na naa-absorb ng dagat. Ang idea ng mga climate scientists, pag ginawa nila yon ay posible na humina ang El Nino. So, nakita na nila na nag-experiment sila at nakita nila na posible ito, pwede ito, no? At posibleng humina ang El Nino. Okay, so nandun na sila, no? Sa mga computer simulations na ginagawa po, nakita ng mga researchers na maaaring mabawasan po ang tindi ng init at ang tindi ng ilang malalakas na El Nino events. Pero sa simulations pa lang po yun, no? Hindi pa nila ginagamit yan sa malawakang paraan. Pag sinabi po nating simulation, sa computer na pa lang po, no? Pag sinabing simulate, parang ginagaya nila yung sitwasyon sa actual. Nilalagay nila sa program, tapos ginagawa pa lang nila sa computer pa lang. Pero base sa computer simulation, mukhang nakita po ng mga researchers na maaari nga na mabawasan ang tindi ng init ng El Nino o yung malalakas na init ng El Nino. Pero, again, hindi pa po ginagawa yan sa actual na malawakang paraan. Okay? So, pero bakit natin kanina na-mention na controversial yan? Bakit controversial? Sige, balikan po natin ang marine cloud brightening at bakit ito naging controversial sa pagbabalik ng ating program. Gising! Miss ang buhay! Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, Your Missions Radio. Tuloy tayo sa ating pong program, Gising! Matamis ang buhay! Naku, talaga naman, pinapractice ko lang ang mga cheering-cheering dyan, ha? Opo. Masaya ba kayo, ha, best friend? kahit yung ating kwentuhan, medyo mainit, no? Mabigat talaga sa puso. Pero, agreeing kan kabsat kasi ito na talaga. Hoy, gising talaga. Hoy, gising! Matamis ang buhay! Gawin nating mas matamis ang buhay kung matuto po tayo na gumawa ng mga maliliit na paraan para mapanatili po natin na matamis talaga ang buhay po natin. Tumulong po tayo hindi lang sa gobyerno kundi po kalikasan natin. Let us join hands together. Ngayon, sabi po natin kanina, yung marine cloud brightening na pinag-aaralan ngayon ng mga climate scientists medyo controversial. Ito po yung dahilan, kasi marami pong mga scientists ang nagsasabi na hindi pa lubos na alam ng mga
climate scientists, hindi pa nila alam talaga yung big picture. Hindi pa nila nakikita yung pwedeng malaking epekto ng marine cloud brightening. Yan. So, hindi pa sigurado. And because of that, medyo merong syempre, mabuti rin naman na itong mga scientists po natin are careful. Yan. Kasi, una, alam natin, hindi pa nila masyadong alam kung ano ba talaga yung malakihang epekto nito. Siyempre, nakikita nila na posible, itong marine cloud brightening na ito. Pero, maaari din kasi na magkaroon po ito ng hindi inaasahang epekto sa climate, sa klima ng ibang mga bansa. Kaya patuloy pa rin po ang pag-aaral na ginagawa kung marine cloud brightening ang pinag-uusapan. Mamaya, quote mo ako best friend, at sabihin mo, ang marine cloud brightening na yan, okay yan, sabi ni Teacher Lily, hindi best friend, hindi ko sinabi, may controversials nga dyan kaya, for purposes lang po na napag-uusapan natin yan. Pero, yun pong, Super El Nino, malaki po sa katotohanan yan. Ngayon pa lang, nararamdaman na po natin. Ramdaman natin ang init ng panahon. So, tayo, bilang mga Pilipino, naman ang mga pwede nating gamitin? Ewan ko best friend pero siyempre meron dapat tayong mga solutions dyan. So, palakpakan natin ano ba yung mga nagagawa ng mga bawat Pilipino na nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Dito lang yan sa ating program, Gising Matamis ang Buhay. Aming Diyos, salamat sa'yo sa mga biyayang ito. Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos. Ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Aming Diyos, salamat sa'yo sa mga biyayang ito. Amen. Tuloy tayo sa atin pong program, Gising Matamis ang Buhay. Best friend Lily Garcia pa rin po ang inyong kasama at masaya pa rin tayo na pumapalakpak kahit mainit ang panahon. Ang buti na lang mga Pilipino, resilient, Resilient. Kaya pwede tayong matuto. Ayan, best friend. Number 1 na pwede natin gawin at kayang-kaya natin gawin ito, magtipid ng tubig. Kaya natin gawin yan. Yung pinaghugasan ng plato natin, ang pandidilig natin sa mga halaman natin sa bakuran, kaya natin gawin yon. Ang tubig na iniinom natin, hindi tayo nagsasayang. Iniinom lahat natin, hindi tayo nagtitira ng sobra dun sa baso tapos itatapon. Kaya natin yan. Pag yung tubig hindi natin sasayangin, iinumin natin lahat ang laman ng bawat baso na iniinuman natin ng tubig. Kung ikay bumibili ng tubig, dyan masakit ang puso ko kapag nakakita po ako ng bote, ng plastic ng tubig, tapos hindi iniinom, tapos itinatapon. Sayang, Sayang. Pero kaya po natin na inumin lahat at dapat lang na wag nating sayangin. Wag nating sayangin ang ating mga tubig. Ayan, best friend. Maglinis po tayo sa paligid natin, at gumamit po tayo ng tubig ng tama. Ayan, linisin natin yung paligid natin. Iwasan po natin ang magsunog. Bawal na bawal po ang magsunog, best friend. Huwag mong kakalimutan, bawal na bawal ang magsunog. So, sa mga kapitbahay po natin, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak natin na nagpuputol ng puno, bawal po ang magsunog. Opo. So, iwasan po natin ang pagsusunog kasi
Kung minsan kahit yung konting ano lang, yung mitya ng talsik ng apoy ay pwede pong lumaki dahil sa sobrang init ng panahon. O, ayan, best friend. So, iwasan po natin ng pagsusunog. Maganda po tayo sa heat stroke, no? Huwag po tayong masyadong pumupunta sa ilalim ng araw. Minom ng maraming tubig. At suportahan po natin yung pangangalaga sa kalikasan po natin. Tuloy-tuloy po yung pagtatanim natin ng puno at tuloy-tuloy ang pagtatanim natin at pag-aalaga sa mga punong yan. O, ayan, best friend. Kaya importante po, no? Sabi po sa Genesis chapter 2, verse 15, kinuha ng Panginoong Diyos ang tao at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. So, dapat tayo nag-iingat kasi tayo yung stewards ng lahat ng resources ng ating Panginoon. Kasama dyan ang bukid mo, kasama dyan ang mga pamilya mo, kasama dyan ang bahay mo, yung mga nakatanim sa paligid mo. Yan. So, ayusin po natin. Ang pinakamalaking paghanda actually ay ginagawa ng tao. So, habang naghahanda po tayo sa init, no? Habang naghahanda po tayo sa init ng panahon, kasi hindi natin maiwasan na hindi natin pwedeng iwasan na hindi tayo magkaroon niyan. Opo, kaya ang peg natin talaga ay Super El Nino ang peg natin. Mabuti pa ngayon pa lang meron na tayong mindset na gano'n para pinaghahandaan po natin. Pinakamahalaga na paghahanda na dapat ginagawa natin ay hindi lang pang El Nino, best friend. So habang naghahanda po tayo sa init ng panahon o sa Super El Nino, mas mahalaga na ihanda din natin yung puso natin, di ba? Kasi maraming bagay po sa totoo lang ang hindi natin kontrolado. Yung Super El Nino na yan, hindi natin kontrolado yan. Kahit pa sabihin mong merong plano at may pinag-aaralan ng mga scientists na tinatawag nilang marine cloud brightening. Nako, kahit po meron yan, hindi pa rin kontrolado ng mga scientists, no? Na tutulungan siguro, o baka nga nakakasira pa nga yan kaya nga hindi nilalabas, no? Science is good. Science is good, yes. Pero may Diyos po na lahat ay nagkokontrol sa lahat ng bagay na nagaganap. Kung binabasa natin yung Bible, no? Diba, sabi ng Panginoon, hindi, ang promise niya, no? Hindi ko na sisirain ang lupa sa pamamagitan ng tubig. Diba, nung panahon ni Noah kasi tubig ang ginamit ng Diyos, para sirain ang mundo. Pero ang dami pong nagsasabi sa Bible, no? Ang daming sinasabi sa Bible na ang susunod na gagamitin ng Diyos para sirain, no? At gawing walang malambot na statement, no? Talagang sisirain ng Diyos ang lupa. At ang gagamitin niya this time apoy. Best friend, apoy. Kung ayaw niyo maniwala sa akin, takpan. Magandang pag-usapan yan, apoy. Susulat ko nga, tingnan natin. Kasi nagmukha akong chismosa rito, apoy. Ano pinagsasabi ni best friend Lily? Pero biblical po yan. Titingnan natin. Sa totoo lang, nabasa ko na po yan several times. May mga articles ako nabasa, na-prove sa Bible na ang next step ng ating Panginoon, kung di po tayo magbabago, ay lilipulin niya at sisirain ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Pero, syempre, ang alam mo, ang Panginoon, pasensyoso. Mahaba ang PC ng ating Panginoon. Ang dami-dami na nating kapalpakan na ginagawa, pero nananatili pa rin siyang tapat sa atin. Diba? Research is good, no? Thank you sa mga climate scientists na gumagawa ng research tungkol sa marine cloud brightening at iba pang mga pag-aaral. Salamat sa talino ng tao na pinahiram sa atin ng Diyos. Yung pong mga scientists natin, yung mga nagbabasa ng mga weather natin, na po-project nila kung ano mangyayari sa weather natin 10, 3 months, 5 months, 1 year from now. Pero ang tunay na pag-asa po natin, syempre ang ating Panginoon.
Yan. So, gamitin po natin yung karunungan natin. Yes! Gamitin natin ang karunungan natin sa science. Yes! Pero kasabay po niyan dapat, gamitin din natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Kalimutan niya na, best friend. Naku, sana na-enjoy mo yung kwentuhan natin at pinaghahandaan natin ang Super El Nino. Dito sa ating program, easy, matamis ang buhay. Ayan. Katangi-tangi ka, kahit pa kanino kang ikumpara. Katulad mo'y walang kinikilala ka. Palarawan lang ay kukulangin ka. Ika'y ibang iba, kakapurihan kang tunay, kakamanghaan ang iyong taglay ka, kahangaan, wala ka ng kapantay. Kakapurihan kang tunay, kakamanghaan, walang hubay ka, kahangaan, wala ka ng kapantay. Kakaiba kang talaga, katatakutan ka, kailiman man ay kakaba-kaba. Kapag nabanggit ka, hindi ko na kaya. Oh, kanino ba kakapit? Kalilimutan ang kapangyarihan. Kahit imposible pa, kayang-kayang kaya. Kakamanghaan ang iyong taglay ka, kahangaan, wala kang ang kapantay. Kapurihan kang tunay, kakamanghaan, walang hubay ka, kahangaan, wala kang ang kapantay. Kakaiba kang talaga. Kapurihan kang tunay, kakamanghaan ang iyong taglay ka, kahangaan, wala kang ang kapantay. Kakapurihan kang tunay, kakamanghaan, walang hubay, wala kang ang kapantay. Kakaiba kang talaga, kakaiba kang talaga, kakaiba. Pagbati corner! Nice nating batuin. Nice nating batiin. Ano yan? Bato-bato. Bato-bato sa langit. Kaman, huwag magalit. Hindi pa. Pagbati corner po tayo ha. At binabati natin ng happy birthday to you. Jolete de la Serna. Angeles Fernandez. Arlene Serioza. Jake T. Neil Abiasan. Yan. At binabati rin natin ng happy birthday ang mga best friends natin na magsa-celebrate ng birthday nila bukas. Carlo, Lodelita, Soriano, Neri. Happy birthday po sa inyong lahat.
At nawa, yung narinig ninyong kwentuhan natin ngayong araw, matututo na kayong mag-New Year's resolution kayo. No? New Year's resolution kasi birthday mo eh. So, New Year sa'yo yan. Ano? Happy New Year. Ang gawin mong isa sa mga New Year resolution mo, best friend, ay yung tamang paggamit ng tubig. Yung pinaglabhan mo, baka pwede namang itapon mo na lang yan sa mga halamanan. No? Yung tubig na pinanghugasan ng kaldero, ganun din po. Balik po natin. Huwag po nating itapon sa kung saan-saan. Itapon po natin dyan sa mga tanim po natin. O, ayan na. Happy birthday sa inyong lahat. At gawin ninyong worthwhile ang inyong pag-celebrate ng birthday. Ipamalita ninyo kung ano yung napag-uusapan natin dito. Naku, yun po yung magandang kwentuhan. At magandang gawin po natin. Sige, mag-text lang po kayo kung meron po kayong gustong marinig na kwentuhan dito sa ating program. Ang number natin, 0917-568-4388. At kung gusto mo namang magbigay ng radyo, ayan, hindi ka naman masama na mag-deposit ka sa bangko. BPI, bank account number Far East Broadcasting Company, 867-308-1178. Yan po ang number ng 1143 DZMR. At i-like and follow nyo rin po kami sa Facebook. 1143 DZMR. Ako po, my page, Teacher Lily Garcia. Follow po ha. Follow, like, and share. Follow kasi hindi na po ako pwede mag-add. Mahigit 5,000 na po yung mga friends ko at ayoko magtanggal. So, follow na lang po ha. Sige. Nako, sa Facebook page, meron tayo, 1143 DZMR. Sa YouTube, meron din po tayo, 1143 DZMR. At sa website po natin, 1143dzmr.caster.fm. Ayan po. At siyempre, thank you din sa ating mga lovely friends dito po sa 1143. Kahit po ako'y nasa likod ng bahay namin, naririnig ninyo kami. Kasi nandyan si JM, si Janine, si Val. Ayan po, thank you so much sa inyong mga buhay. At bawal mag-resign. Pwede lang mag-leave. Okay? Yeah. Ito yan sa ating program. Gising! Matamis ang buhay. Ayan. Somebody's best friends from beginning to end. My radio. Who's somebody's best friends from beginning to end? You and Pabound verse para sa lahat ng ating mga best friends. Mababasa po natin sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 33. Napakasikat po ng verse na ito. Usually, marami po sa mga friends natin, ito yung kanilang favorite verse, But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Datapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Seek ye first the kingdom of God. Gusto natin ng protection? Seek ye first the kingdom of God. Gusto natin ng kalusugan? Seek ye first the kingdom of God. Gusto natin na mawala, Gusto nating mawala or mabawasan ang Super El Nino? Seek ye first the kingdom of God. Ano pa? Gusto ba natin na bumuti ang kalusugan natin? Seek ye first the kingdom of God. So sa lahat ng ginagawa po natin, unahin muna natin ang Panginoon. Kaya ang tanong, may peace ba sa puso mo? Hindi mo ba na-realize na kailangan mo ng tagapagligtas? Kung yan nakita mo ngayon na sabi natin, seek ye first the kingdom of God. Sige, ililid kita sa isang maikling prayer, best friend. At gagawin mo na yung prayer na yan ay
galing sa puso mo, hindi galing sa akin. Papanalangin mo ng taos puso at tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mag-pray tayo. Panginoong Jesus, sa oras na ito, nalaman ko na ako pala ay isang makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas. Tama ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sa oras na ito, Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan na akin pong nagawa. Lord, sorry po. At ngayon, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Sa puso ko, Panginoon, Ikaw ang maghari. Sa buhay ko, Ikaw ang maghari. At Ikaw na ngayon ang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa regalo mong buhay na walang hanggan, na walang bayad, Panginoon. At salamat sa ginagawa mo sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin at pasasalamat. Amen. Ayan. Mag-pray ka ba, best friend? Kung ikaw ay nag-pray at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas sa oras na ito, ikaw ngayon ay isa ng anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay isa ng anak ng Diyos. At ang pangalan mo ay naisulat na sa Book of Life. Sa mga salitang yan, nais nating tapusin ang ating program. Thank you so much for listening. I'm your best friend, Billy Garcia, nagsasabi po sa ating lahat. It's really a great and wonderful day. Ang ganda-ganda. Ating mundo. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda. May puti, may pula, may lunti, may ginto, ang ganda ng mundo. Ang ganda ng kalikasan, yamang uri, umaapaw, dapat nating alagaan, kupkupin araw-araw. Ang hardin ng daigdig, ang lawak, ang lawig, ang ganda, ang ganda, ang ganda.